posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Etiquette for Texters. Tunay na napakadakila, napakabait, napakabuti natin Panginoon, at sa kanyang kadakilaan, dapat lang na ang kanyang katuruan, ang kanyang moralidad at ang kanyang salita ay ating ilapat sa araw-araw na buhay. The greatness of God compels us to apply His Word to daily life, to big and small issues of our lives. 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang salita ng Diyos ay napakainam, at sapagkat ito ay galing mismo sa puso ng Diyos, Espiritu ng Diyos ang nasa kanyang salita, ito ay mainam na gamitin sa pagtutuwid, pagtatama, pag-aayos, at pagsasanay sa kabutihan. At nang sa ganun daw, walang kulang sa buhay ng anak ng Diyos. Scripture is to equip God's people for every good work, even for, and very especially for 21st century life, even for and especially for this phenomenon called texting. Bagay bang pag-usapan ng texting sa church? Dapat. Halos lahat ng tao ay may cellphone. Napakaraming may cellphone, lalo sa Pilipinas. Hindi lang isa, kumisan tatlo pa. At kaya dapat pag-usapan sapagkat ito ang bagong instrumento, kung minsan, ni Satanas, na dapat maging instrumento ng Diyos. Noon pong medianoche noong 2008, New Year's Eve of 2008, 2 years ago, 43 billion texts were sent all over the world. And of that 43 billion, 1.39 billion were sent by Filipinos. Sa katunayan, ang mga Pilipino ang pinakamaraming naipadalang text noong gabing iyon at lahat ng araw, araw-araw, 365 days a year. The Philippines, whose population is only 92 million, sends an average of 400 million text messages a day. Mahirap daw ang Pilipinas, kung piso bawat isang text, 400 million pesos a day. Ang industriya na yan. Approximately 142 billion messages sent a year, or 1,540 texts per person. Kung bawat tao, kapapanganak pa lang o naghihingalo ay nagte-text, tigwa 1,540 texts per year. Ito pong dami ng text na naipapadala ng Pilipino every year is more than the total average of all texts being sent all over Europe, by lahat ng countries sa buong Europa. Ang China na may populasyon ng 1.35 billion, 518 texts per person lang, 1/3 lang ng Pilipino. At lalo namang mas konti ang sa India, samantalang ang population na ay 1.18 billion. Anong sinasabi niyan sa atin? Ganon kalaki ang papel ng text sa buhay natin, hindi natin napapansin. Such a phenomenal and a perennial medium of communication needs, of course, legal control, social regulation, and very especially among believers, personal good manners. Texting has to be submitted to and regulated by God's Word and godly values. Needless to say, texting needs to be Christianized. Ang dami-dami nating ginagawa na paraan para ma-evangelize ang mundo, pero itong pinakamalaking fenomeno na ito, hindi natin napapansin. Because of the importance and the effect of texting in our lives, God believers must reassess how to approach this phenomenon. And there are spiritual qualities that should shape texting. Kung ina-apply natin ang salita ng Diyos sa business, ina-apply natin sa social life, ina-apply natin sa family life,
dapat i-apply na rin ito sa texting. Kasi napakalaki na impluensya. Godly communication, needless to say, is to be clear. Ang mga makadiyos at ang salita ng Diyos ay dapat laging malinaw. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan, ang katotohanan dapat malinaw. 1 Corinthians 7-9, even in the case of lifeless things that make sounds, such as the flute or harp, how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? So it is with you. Unless you speak intelligible words, how will anyone know what you are saying? Isang universal principle of godly speech, dapat malinaw. And godly speech should be edifying. Nakakapagpataas ang pagkatao, nagpapayaman ng diwa, nagpapaganda ng ugali. Therefore, godly communication should be wholesome, helpful, beneficial. Tuwing may nagsasalita o nagpapadala ng letra at salita, dapat yung nakikinig at yung nagsalita, umuunlad ang pagkatao at nakikinabang. Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only that which is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Nilikha ng Diyos ang dila, ang bibig, ang labi, ang buong facility to speak and to communicate so that we may be helpful to those who listen to us. Nakikinabang, natutulungan ang kinakausap. Godly communication should be courteous. Dapat magalang. In fact, sa 1 Samuel 25, dahil hindi magalang itong si Nabal, nagalit si David at halos lipulin ni David ang lahi ni Nabal dahil sa kagaspangan ng kanyang pananalita. Godly communication should be kind. Proverbs 12:25, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Hindi natin napapansin ang kapangyarihan ng salita. Ang salita ay nakakapagpalungkot at nakakapagpasaya sa atin. Kumisan isang magandang sinabi sa iyo, 3 taon ka nang masaya. Pero may nadinig kang hindi maganda na sumakit sa iyong damdamin, 3 taon ka rin nagluluksa. Kaya ang pagbibitaw ng salita ay isang malaking pananagutan, lalo ng mga anak ng Diyos. And we must be kind. Godly communication should be warm and friendly. Hindi laging nag-aapura, nagmamadali, matapos na lang yung kausap. Si Ruth, sabi niya kay Boaz sa Ruth 2:13, may I continue to find favor in your eyes, my Lord? You have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servant girls. Sabi ng babaeng ito, hindi mo naman ako kaano-ano, pero napakabait mong mangusap sa akin. At na-touch ang puso dito ni Ruth. Needless to say, godly communication should be beautiful. Hindi lang basta nagkokorte ng salita, pinapaganda ito. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kagandahan. Psalm 50 verse 2, perfect in beauty, God shines forth. Ang lahat ng dapat binibitawan, ginagawa ng mga anak ng Diyos, maganda kung iwan niya. Now, texting, and the texting world usually worships brevity or shortness. Pinapahalagahan ngayon sa pagte-text maiksi. Kahit magaspang yung salita, kahit hindi mabait, kahit hindi warm, maiksi lang, akala nung nag-text, nagtagumpay na siya. The texting world worships speed. Dapat mabilis. Masabi ko na, maipadala ko na, matapos na. Nung araw, pag magpapadala ka ng mensahe sa mahal mo sa buhay sa malayo, susulat ka pa sa papel, lalagyan mo pa ng pabango, titiklupin mo pa ng I love you, ilalagay mo pa sa sobre, pupunta ka sa koreo, bibili ka ng selyo, didikitan mo, at papabanguhan mo pa uli na naman yung envelope, ihuhulog mo sa buson, at mga 1 linggo bago makarating sa kanya. Tapos babasahin niya, uulitin niya yung ginawa mo, susulat din siya, huhulog niya uli sa koreo, mga 1 linggo uli bago makarating sa'yo, so mga 2 weeks katagal. Ngayon, pag gumawa ka ng K, send, ando na. Pero ang tanong, mas masaya ba talaga tayo ngayon kaysa mga tao nung araw? Mas mahalaga ba ngayon ang communication? Mas payapa ba tayo? Mas konti ba yung nababaliw, nalulungkot, nagpapakamatay? Dumadami pa nga.
In other words, yung technology, pag hindi tama ang gamit mo, hindi guaranteed na nagpapasaya sa ating lahat. Therefore, never sacrifice clarity, courtesy, kindness, and truthfulness for brevity or speed. Dapat, hindi natin sinasakripisyo yung lahat ng magagandang asal, kabaitan, linaw ng pangungusap para lang madali at matapos na ang communication na ito. Quality more than quantity. God's people need not conform to the system of brevity if they would sacrifice godly values or warmth or affection. Ikaw man, kung nakakatanggap ka lang ng basta K ng K, you don't feel good. Parang minamadali ka, matapos na lang pakikipag-usap sa'yo. Parang hindi ka mahalaga doon sa tao. God's people are not just to conform, but to transform the system. Kaya dapat ngayong mangiral, mangibabaw, magkaroon ng malaking impluwensya ang mga anak ng Diyos sa texting. Hindi tayo dapat nakikiuso lang, dapat ngayon tayo ang nagpapauso dahil tayo itong nag-iingat at nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Huwag na lang makiayon, sabing ganon. Kailangan magpalit ka ng pag-iisip, pamamaraan, at mapapatunayan mo ang magandang kalooban ng Diyos. Now, of course, text messaging and sending and receiving cannot be avoided. Hindi na yan naiiwasan. Kaya yung mga ayaw mag-text, yung mga hanggang ngayon may negative attitude tungkol sa text, hindi nyo na yan maiiwasan. Either sasali kayo o maiiwang kayo ng mundo sa bahagi na yan. If you're a non-texter, accept it as part of life today. Learn it, and if you can, enjoy it. Sabi ni Alexander Pope, be not the first by whom the new are tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag ka naman daw kauna-unahang makikiuso, pero huwag ka naman kahuli-hulihang magbitaw doon sa hindi na uso. Kailangan, kasabay ka rin ng daloy ng buhay. And if you cannot enjoy or learn texting, at least tolerate it. Kung hindi kayo nagte-text, huwag kayong mainis doon sa nagte-text. Ayaw nyo, bahala kayo. Pero part talaga yun ng buhay ngayon. Kaya dapat lang matutunang gamitin para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Pero nyo, ang dali ngayon mag-communicate. Para sa ikalalaganap ng mga godly values. Para sa ikalalaganap ng kabutihan, kagandahang loob, pagbibigay sa kapwa ng karunungan, ng kasiyahan, at maging ng kabanalan. Ngayon, texters. Gaano karami sa inyo ang nagpapadala ng at least one text a day? May see your hand, talagang itaas nyo. Dali, hindi naman kayo tatamaan ng kidlat, hindi ito kasalanan. Iwagayway, kasi gusto ko talagang makita. Yan, ang dami natin, kayo talagang nagpapayaman sa mga text companies, no? Since you are texting and you are children of God, lift texting to art levels. Lift texting to science. And very importantly, lift texting to ministry. Gawin niyo siyang ministry. Yung cellphone maging instrumento ng kabutihan ng Diyos. 2 Corinthians 3:18, we who reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Tayo daw ng mga mananampalataya ay paasenso ng pag-asenso ang pagiging kamukha, kawangis, katulad ng Diyos. At ganoon din dapat, hindi lang tayo, kundi lahat ng ating hinihipo, ginagamit at ginagawa. Umaasenso, lalong nagiging kamukha ng Diyos. So I would like to share some points with you. Some of them are moral imperatives. Dapat, command yun ng Diyos. At meron naman mga social and artistic refinement, take them as suggestions ng inyong abang lingkod. So sa mga pag-uusapan natin tungkol sa texting, may mga malinaw utos talaga ng Diyos. Meron naman, suggestion lang. Kung ayaw nyo, wag, pero pag-isipan nyo rin. One of the most important points I'd like to share with you is, because we are children of God, beautify your text messages. Magandahin. Be more specific. Be more vivid.
Halimbawa, instead ng kapapadala nyo ng wala mamatayang miss you, no? Sino sa inyo nagpapadala niyan? Why don't you be more specific? Miss your smile. I miss your laughter. I miss your adobo. Mas malinaw kasi kami miss you araw-araw, gas-gas na, wala nang katuturan. Wala na ring talab, hindi mo na alam kung anong kahulugan. Sino sa inyo papadala lagi ng ingats? At letter Z, ha? Hindi S lang. Ingats. Bakit hindi nyo naman ibahin? Nakakasawa na. Sabi nyo, take your flashlight, wear your life vest, check the fire exit. Kung nasa hotel siya, ingat din yun eh. Pero mas specific. Ibig sabihin, pinasisipan nyo naman kung ano yung sasabihin nyo, hindi nalabas sa ingats. Sino naman sa inyo madalas magpadala ng love ya? Yan. Ba't hindi naman yung sabing, I love your kindness, I love your neatness, I love your hair, I love your beautiful speech, I love your clean eat. Diba? Mas specific. I love the way you love me. Pero love ya, ang isa po kasing bagay na laging ginagamit, wala nang kahulugan. Gas-gas na yon. Sa Song of Songs, 1:15, how beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful your eyes are doves. Sabihin yung love ya, o itong buong Song of Songs 1:15, piso rin yun eh. Pareho lang ang halaga. At saka kung kayo nasa only, ganun din. Ini-investan nyo lang ng konting panahon. Di nakakapagpahayag kayo na, mahal nyo yung tao, hindi ba sa love ya lang. Eh yung nagpapadala ng night-night. Why not a restful sleep? A peaceful sleep to you. Enjoy your rest. Trabahong tamad lang yung night-night. Tsaka nakaprogram na, pipindutin mo na lang. Hindi na siya personal. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Eh kung yung buong verse 1 pinadala nyo, eh di nakakapagbigay pa kayo ng salita ng Diyos. Piso din. Pareho lang ang halaga. Konting panahon lang. Ang dami-dami naman nating sobrang panahon. At sino naman sa inyo ang lagi nakakatanggap ng text na, kumain ka na? Ang daming text, ilang milyong pisong nauubos sa araw-araw sa kumain ka na. Actually, hindi mo naman talaga gustong malaman kung kumain ka na. Gusto mo lang sabihin, I care for you. Kaya iniisip kong, kumain ka na ba? Instead of paulit-ulit yan, why not beautify and say, what can I cook for you next time? Pagkain pa rin ang topic nyo. Or what can I bring you next time? Warmer siya, mas personal. Gusto nyo pa sabihin, I saw ripe mangoes and remembered you. Yung ganun din yun, pagkain din yung topic, mas maganda. Bakit mas maganda? Because God is God of beauty. And the people of God are to reflect the many facets of God's beauty. Meron namang, what's up? No? Talagang dalawang zay yun. O, musta? Bakit hindi lang, I hope you are cheerful. I hope you are happy or productive or restful or relaxed or peaceful. Ay, musta? Diba? Sagot naman sa'yo, okay. Tapos mga 4 na beses kayo nagpapadalahan nun, yumaman yung kumpanya ng text, wala naman talaga kayo nadagdag sa buhay. 3 John 1:2, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. O, di 3 John 1:2, na ipadala mo pa. Kung ayaw mo naman ipadala buo, ilagay mo lang 3 John 1:2. Magre-research siya ngayon ng konti, nabasa pa niya yung mga ibang verses kasunod, na-encourage mo siya mag-Bible study. Eh, sino sa inyong mahilig magpadala ng muwa-muwa? Hugs. You can be more specific. Depending on your relationship with the person, you can say, pressing your hand though you're away. O, di ba? Sweet. Pinching your ear, biting your nose. Kung asawa mo, ha? Kung asawa ng iba, tama na yung shaking your hand. O kung magulang mo, mano po, no? Kesa lang muwa-muwa, kissing your neck. Nagpapadala ka sa husband mo na bodybuilder, wrapping my hand around your biceps. Mas mapapatawa siya. Nakakapag-minister ka sa tao. Sabi ng 1 Peter 5:14, greet one another with a kiss of love. O kaya, yun na mismo ipadala mo. A kiss of love. And instead of the trite, the meaningless, and the tiring expressions, why not describe a scene? Madalas nagte-text lang tayo para iparamdam na naalala na yung tao. Sumitin nyo na Max. Why don't you describe a place or a person?
I'm in this very, very cold place. It would be nice if you're here. You could keep me warm. Kasa lang sa musta. Eto ko. Ganyan. Why not describe an event? Why not describe the food you're eating? Naglilibang bunganga ako sa kinakain ko ngayong satay. O di, nalaman niya na kumakain ka ng maanghang na pagkain. You might say, a slight drizzle wets my face. Clouds overhead swirl like cotton candies. Di, nagbibigay ka ng mga images. Meron pa ako natanggap na text. Nakakatawa kasi artist yung nagte-text. No two texts are the same. Sabi niya, I'm in a jeepney right now. The woman who sits across me is picking her nose. O di immediately naintindihan ko kung anong nangyayari at nararamdaman niya. So, creative. How nice to receive such type of messages. Or you might want to articulate a cause. Instead of saying hi, you might say, I'm crossing the Pasig. It's beautiful without garbage floating all over. Di nakakapagkaroon ka pa ng causes for the environment. And please drop the chain coat. Yung mga nagpapadala ka ang hahabang wise words na alam naman na nagpadalang you in your best time could have not composed it. Na ipinapas mo lang naman at 10 beses na niya natanggap sa iba't ibang mga tao, wala nang katutunan. What are some of the more important points of etiquette for texters? At dito din pumapasok yung mga suggestion or commands because based on the Word of God. First of all, people of God, respect the time. The time in the receiver's world. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Hindi lahat ng oras time to text. Except in emergencies, do not call and do not text in times of rest. Yung alam mo oras na, after 10 p.m. hanggang 7 a.m. o kaya from 12 noon to 3 p.m. Mga oras ng pahinga yan ng mga iba't ibang tao. Hindi panahon para mag-text unless emergency. Do not text in times of leave and especially of work. Mga misis, huwag kayong text ng text sa mga husband nyo na nagtatrabaho. Liban na ba na susunog ang bahay nyo, nanganganak kayo, o kayo nahulog sa bintana. Nakakaabala kayo ng trabaho nila. Do not text in times of worship especially. Meron pa nga nagwa-worship text ng text no? Napaka-importanting igalang nyo ang okasyon. Ecclesiastes 3:17, there will be a time for every activity, a time for every deed. Etiquette number 2, watch your content, especially its effect on the recipient or reader. Bago kayo magpindot ng send, mga kapatid, isipin nyo naman, anong mararamdaman nung tatanggap? At kung meron kayong duda, kung anong mararamdaman niya, baka sumama ang loob, baka magalit, baka matakot, huwag nyo munang isend. Ilagay nyo na muna sa draft. Mamanya nyo na isend, pag-isipan nyo muna. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Sometimes, meron tayong temporary madness. Nawawalan tayo ng katinoan dahil tayo na-excite, nagalit, natakot. Hindi mo kailangang ipadala agad yun kasi mamaya titino ka na uli, magsisisi ka habang lumiliit yung envelope. Gusto mong bawiin, napindot mo na. Huwag ninyong madaliin ang pag-send yan. Romans 14:19, let us make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. So itatanong mo sa sarili mo, ito ba'y magdudulot ng kapayapaan, kapakinabangan? And very importantly, ang dami na nga nating problema sa buhay, ang dami ng mga hirap, do not needlessly scare or bother or upset or disturb or anger your recipient. Pag-ingatan ang pagkukorte ng salita. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword. At napakalaki ng magic na ginagawa ng 3 letters, PLS or please. Idugtong mo lang yon, gumagaan yung bundok na ipinapasan mo sa iyong kapwa. Or thank you. Yung iba sabi nila TY or TQ. Parang thank you. No? Maiksi nga naman, 2 letra. Pero dali-daling sabihin, dapat hindi kinakalimutan. At please iwasan nyo yung nakakaligalig na spelling. Mga spelling na nag-iinit ang ulo mo dahil hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi.
Tapos sa gitna ng letra, nagkakaroon ng capital letter. At kung takot-takot na mga nakakabit na mga dekorasyon na hindi mo na malaman basahin, pag-ingatan nyo yun. Lalo ko ang mga padadala nyo, medyo conservative, let's be more conservative with the spelling. And of course, another pointer, etiquette 3, careful with your tone. Tono. Kasi yung tono natin, may emotion yan that will be caused. And unless you make an effort to sound nice or soft, the shortness, the brevity of your words will make your sentence sound hard. Kailangan maglagay ka ng effort para lumambot yung salita Kasi pag hindi mo nilagyan, dahil ang ikse, mukha mabagsik. Nag-e-effort ka. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pag may nagagalit tayong kapwa, mananagot tayo sa Diyos dahil tayo ang naging katisuran niya at nagalit siya at nagkasala dahil sa atin. Help set and help define your tone with more words. Pareho lang naman ang presyo, dagdagan nyo pa ng words. Please, sige na, pakisuyo, mga ganyan. And of course, you can use mga emoticons. Ang dami-dami na niya mga available na drawing ng mukha, merong nakikiusap, merong nakangiti, merong nalulungkot. Dagdagan nyo ng ganun para yung inyong word na ipinapadala, maintindihan ng tumatanggap kung anong emosyon nyo habang ipinapadala nyo yon. Use more illustrations and even emotion words. Pero huwag naman OA. Kasi kung minsan, puro ang haba-haba, no? Minsan, wala nang talab pagkagasgas. Do not cause too much and needless stress or worry or fear. Ang daling manakot ng tao, ang daling magbigay ng alalahanin Proverbs 18:2, a fool delights in airing his own opinions. Kung minsan may opinion tayo tungkol sa isang news, forward ka agad ng forward. Magugunaw na ang mundo, forward ka agad. May darating na napakalaking lindol. Yung lindol, hindi na foretell, no? Papadala mo agad, hindi mo naman tiniyak kung yung tinanggap mo ba, sanggaling ba yun. So, ang dami-dami tuloy natatakot. And, say why you want a return call or text. Meron lang, call me. Nakatanggap na ba kayo? Nakaka-nervyos. Ano kaya yun? Diba? Lalo na pag nadinig ko, emergency, call me. Tapos hindi sinasabi kung ano. Urgent, text me. Pagkalamahati yan, nadinig natin, see me, let's meet, let's talk. Ang mga yan, mga kapatid, nakaka-nervyos tanggapin. So what do? Give some guides or idea or frames. Lagyan nyo ng kwadro. Yung pag-aalala niya, liitan nyo yung area, hindi malaki. Kasi pag merong emergency, come home, hindi mo alam, namatay ba ang nanay ko? Tunog bang bahay namin? Nabaril ba ang asawa ko? Ang dami-dami mong iisipin. Yung pala, come home, tumutulo ang gripo. Lalagyan nyo ng ganon. Call me, pag-usapan natin ang request mo. See me, about your problem with your window. Urgent, pay the water bill. Lagyan nyo ng paliwanag. Kasi ang dami and imagination can kill. Tingnan nyo si Paul, nung may dadalawin siya, siyempre natakot yung mga tao, baka magstay siya forever. 2 Corinthians 12:14, now I am ready to visit you for the third time, and I will not be a burden to you. Binawasan niya yung pag-aalala. Kasi darating si Paul, gaano kaya katagal titira? Sabi niya, I will not be a burden to you. Binawasan niya yung pag-aalala nung tumatanggap ng sulat niya. Pwede natin gawin yon. Etiquette 4, mga kapatid. 300 lang pala itong etiquette points na ito. Kaya minaasahan kung may baong kayong tanghalian. Be clear. Clarify and specify what you are answering, saying, or referring to. Don't just say, all right, yes. No? Ang hilig-hilig natin yan, yes. K. No? Kung 3 beses na kayo nagpapalitan ng message, hindi na malaman ng tao kung ano yung kinekayan mo doon. Diba? Meron sinabi yung nanay, bunutin mo yung plancha bago ka umalis ng bahay. Yung baon mo, nandyan sa mesa. O kaya yung aso, pakainin muna. Kay ka lang ng kay, yung nanay, alin kaya dito ang kinekaya niya sa mga sinabi ko? Diba? Kaya, sabihin nyo, sabi halimbawa ng nanay, ang baon mo nasa mesa, sasagot ka, yes, baon. Alam ng
kausap mo kung ano yung niyeyesan mo. K will pay bill. Hindi yun mahirap gawin. K ka lang ng K, K ka ng K. You are not communicating but confusing each other. Mabuti kung isang text lang ang exchange yung maghapon. Kung minsan yung text, 6 months late. Alam niyo bang nakatanggap ako ng text from Inday Badiday 6 months after she was buried? Walang biro. May nangyayaring ganon. Kung hindi mo ini-specify kung ano yung sinasagutan mo, nalilito yung sinasagutan mo. Meron pa, where na you? Here na. Where? Pwede mo sabing nasa gate, nasa pinto, di ba? 1 block away. Lapit na me. Nasaan ka? 1 kilometer away, o nandito na ako sa tapat ng gasolinahan, kasi lapit na me doesn't say anything. It only exposes your lack of thoughtfulness. Sasabihin pa na, heto na ako, heto na ako. Oo nga, alam mo kung nasan ka, pero yung nakakatanggap sa amin, nasan ka? Kailangan malinaw. And if you like to say many points, mga kapatid, number your many points. 1, feed the dog. 2, get your baon. 3, clean the ref. Pag sunod-sunod, ang answer din naman numbered. 1, yes, I already cleaned the ref. 2, dog fed. Para sa imayos. Sa correspondence sa Corinthians, 1 Corinthians 7:1, now I will answer the questions that you have asked me in your letter. Sabi ni Peter. Ni Paul. Question 1, etong sagot ko, answer 1. Question 2, etong sagot ko, answer 3. So you might want that your questions and answers be numbered. Ano ba? Ito yung iyong question 1, asterisk. Etong sagot ko, 1, asterisk. Ito yung question 2 mo, exclamation mark. Ito yung sagot ko sa 2. Ito sa 3, question. Etong sagot ko sa 3, malinaw, numbered. Kahit tayo nag-i-email, numberan mo pag marami kang sasabihin. Para yung sagot niya, numbered din, madaling mag-correspond. And very importantly, spell out and space difficult and problematic words or phrases. Pag hindi ka marunong mag-space, pwede mong sabihin, I saw a bun dance on the table. Biruin nyo, may tinapay na nagsasayaw sa mesa? Himala. Yung pala, mali lang. Ang gusto mo lang palang sabihin, I saw abundance. No? On the table. Masagana ang hapagkainan. Yung pala, I saw abundance. Hindi ka nag-i-space. I saw abundance. Nanay, nakakita daw po si ate na sumasayaw na tinapay. Luhura na lahat, himala. Sabi mo, walang himala. Hindi ko lang na space. No? Kasi careless lang ako. Watch for double and multiple meanings. Sabi ng anak mo, Nay, pwede ba ako mag-overnight sa classmate ko sa Palawan ng 2 months? Sagot, bahala ka, lumakad ang anak. Yung pala, pag nilagyan ng emoticon, bahala ka. Galit pala. Pero yung bahala ka lang, wala Wala siyang emosyon. Dapat linawin mo, lagyan mo ng emoticons. Or sasagot ka lang, okay. Maraming mga ganyan okay. Gusto mo bang kumain? Okay lang. Okay lang yes or okay lang no? Because okay lang doesn't mean anything. Halika, gusto mo magkape? Okay lang. Gusto mo ba nito? Okay lang. Wala yung kahulugan. Sabi niyo, okay, gustong-gusto ko. Or okay lang, wag mo na ako alukin, busog ako. Clarify. Isa pang magulo yung sige. Sige. It can mean yes, it can mean no Sige, sumigi ka. Pwede naman, sige, sumigi ka lang. O, ano na? Pagka nasa text, hindi mo alam kung ano ibig sabihin. So, be sensitive sa ka-text. Imagine niyo kung ano yung magiging reading niya. Hindi ko ano yung ibig sabihin sa inyo, kung ano ko magiging ibig sabihin sa kanya. And please drop the word loloy na ang daming H. Ikaw ba si Boy? O si Tess? Di ba? Okay po. Nakakakonsumi. At saka kung hindi ka talaga bata, hindi matanda yung kausap mo, please huwag kang mangupo ng mangupo. Opo. Hindi nakakabait, nakakayamot. Na mabasa yung mga ganyan. At tigilan nyo yung kutakot-takot na exclamation marks. Yung hang-hay! Nakakapagod tingnan. Etiquette 5, mga kapatid. Minimize texting when with people. May kasama ka, kumakain kayo. Ang unang-una mong ilalapag doon sa mesa, cellphone.
Liban na lang, doktor ka, na baka may tumatawag na emergency, may inaasahan kang emergency mangyayari sa kamag-anak mo o kaibigan, executive ka ng opisina ng may napakahalagang deal na baka dumating, keep the phone in your bag when you're dining with people, when you're having company, when you're in a meeting, no? Kasi napakahalaga mga kapatid na magbigay tayo ng galang sa ating kaharap. Kung minsan, 4 yung taong nasa mesa, 4 din nagte-textan na gano'n, hindi naman nag-uusap. And very especially, mga kabataan, makinig kayo, when you're with your elders, avoid texting unless emergency. Naiinis ang matatanda. At hindi lang yon, bibigyan ko kayo ng tip, nagsiselo sila. Kasi anak nila kayo, apo, gusto nila kayong kausap, magkwentuhan, tapos text ka ng text ng mga miss ya, love ya, hugs na. 3,000 beses mo na sinabi ngayong araw na to, makakapaghintayan mamaya. Give good manners to your elders by giving them undivided attention. Usually, pinapagalitan lang kayo, nagtataka kayo kung ba't kayo pinapagalitan kasi mahal kayo, gusto nila kayo makausap, makapagkwentuhan, and they're jealous for your time. Tapos, text ka ng text, parang baliwala yung kausap mo. And of course, employees, minimize texting when at work. Bayad ang oras nyo para magtrabaho, hindi para makipag-text kayo. Kailangan. Ang dami mga tindera, dapat bawal sa mga tindera may cellphone. Yung text may bibili. Wala po. Ngiting-ngiti dahil crush pala niya yung kausap. Lahat na wala po. Salot sa negosyo yung text. Diba? Kung may mga tindera kayo, either tanggalan nyo ng cellphone o putulan nyo ng mga daliri. Para magtinda. Ang inaatupag, mag-text. Napaka-importante yan. And very especially, don't text at worship. It's discourtesy to God, discourtesy to the speaker, to the singer, and discourtesy sa katabi nyo kasi yung katabi nyo na-offend. O kaya, nakikibasa rin, nadidistract. It's a very rare 21st century gift that I like you to give to each other. Give people courtesy. Give people the gift of your undivided attention. Pag meron kang kausap, ang inilapag agad yung phone, ibig sabihin, pag nag-ring ito o nanginig ito, itong uunahin ko, hindi ikaw. That's a statement you are saying. Ang sarap nung may kausap ka, walang nakalabas sa cellphone, kahit alam mong 5 cellphone niya. Sinasabi niyang, ikaw lang ang gusto kong pansinin, ikaw lang ang gusto kong kausap, nakakapagpataba ng puso. At mga young people, tigil-tigilan nyo ang pagsagot sa mga magulang nyo at lolo, tita ng K. Dagdagan nyo malang ng po. K po. Kasi nakaka-offend. Meron akong usap na magulang, galit na galit sa mga anak. Sabi niya, anak, halimbawa, huwag mo kakalimutan, dumaan ka sa ganon, dalin mo yon K. Sabi niya, itong mga batang to, walang mga galang. Bakit nila ako kinakausap ng K? Ano ba ako kabarkada nila? Hindi ba nila alam na ako ang nanganak sa kanila? Pinanganak ko sila, pinalaki ko sila. Tapos sasabihin lang sa akin, K, mga kabataan, dagdagan nyo ng po, it will not cost you more money. And you will please your parents. Namimili kayo ng mga nilalagyan niyang KK na yan. And in fact, if you can avoid it, don't use K. Masyadong binabrush off niya yung tao agad. Ano ba yung lagyan mo ng O? Okay. Napakahirap bang ipindot yung O? Ang daming ang exclamation mark. Yung okay, why not K? Ang dali mong dinismiss yung tao. Maliban na lang, sobra kayong magkapalagayang loob. Etiquette 6. Never text when driving or doing hazardous tasks. Sabi po ng US National Safety Council, 28% of all traffic accidents are caused when people talk or text while driving. Pag may nakikita kayong mga nagte-text o nagse-cellphone sa daan, businahan nyo konti. Parang, hoy, sister, hindi mo dapat gawin yan. Kung ayaw mong mamatay, paano ko iba yung mamatay? O kung gusto mo nang mamatay, kung makapatay ka pa ng iba, nagte-text ka dyan habang nagda-drive. Etiquette 7, mga kapatid, respect privacy. And listen, makinig kayo mabuti, maraming guilty niyan, kahit sa church na ito. Never give someone's phone number to another party without his permission. Pag may number kayo ng isang tao, wala kayong karapatang ibigay yun sa iba,
Liban na lang pinayagan kayo ng may-ari ng number. At kung kayo naman, ang may gustong malaman ng number ni ganon, never ask for a phone number unless he or she volunteers to you the information. Huwag na huwag kayo magtatanong mga kapatid, ano nga ang cell number mo? Kasi yung tao ayaw ka lang hiyain, kahit ituloy ayaw ibigay sa'yo, ibinibigay. Pag hindi binibigay sa'yo yung number, ayaw ibigay. Mahirap bang intindihin yun? Huwag mong hingin. Kasi kung gusto niyang ibigay, tatanungin ka niya, do you want my number? Pero pag hindi ka inaalok, never ask. Kasi parang hinuhubaran mo yung tao na pwede ba tanggalin mo yung blouse mo, tanggalin mo yung pantalon mo, hinihingi mo yung number niya, very private yun eh. Dala-dala niya sa kama niya, sa pagtulog, sa banyo, tapos hinihingi mo, pwede mo siyang tawagan anytime, eh kung ayaw niya sa tawag mo. Don't ask. At huwag kayong magpapakyut mga kapatid. Meron naman, alam mo, Pastor, hinihingi ko po ang number niyo sa sister niyo, ayaw ibigay. Ayaw niya po akong i-trust. Tapos hindi mo na pinansin, ayaw niya pong ibigay, ibig sabihin ibigay mo. No? Huwag kayo nagpaparinig ng ganoon. Pag hindi ibinibigay sa inyo, manahimik kayo. Kay pari yan, kay pastor, kay imam, kay mag-anak, kay kaibigan, huwag niyong hingin. And never pass someone's message without the sender's permission. Pinadala sa'yo, tapos ipapass mo, forward mo, ang dali-dali. It's very unethical. Especially, brothers and sisters, be kind. Do not embarrass people who missend messages to you. Nakatanggap ka ng message ng kaibigan mo para sa asawa niya, na lumayas ka na sa buhay ko. Pero hindi pang sa'yo. No? Ikaw naman magpapadala pa, sure ka, para sa akin to. Huwag ka nilang kumibo. Ignore it. At least baka isipin niya hindi mo naman natanggap. Makikita din naman niya doon sa kanyang set na sa'yo napunta eh. Quiet ka na lang para hindi na ma-embarrass yung tao. And don't keep on texting someone who doesn't text back. Especially if you are not closely related. Ibig sabihin, ayaw makipag-usap. Bakit po kailangan ng sobra nating self-control and policing? Kasi iba na yung technology. A man's house is no longer his castle. Napapasok mo siya hanggang kaloob-looban ng buhay niya dahil sa cellphone. Kaya mas lalo tayong dapat may kagandahang asal. And unless you are closely related, don't ask for pass a load. May mga binata nang liligaw doon sa babae, tapos biglang, ay, wala na pala akong load. Pakipasa man ng load. Huwag kayong magpapaligaw, girl, sa mga guys na humihingi ng load. Load lang hinihingi pa sa inyo. Aalilain kayo niyan pagka kayo naging asawa niya. Kaya, tinitingnan mo yung tao, load lang hinihingi mo pa. Yun, is a giveaway of the character. No? And very especially, text before you call people. Huwag kayong basta tawag ng tawag. Masyadong intrusive yung tawag eh. You text, is it a good time to call? May I call you in 15 minutes? Yung bigla ka nalang tatawag, unless nanay ka o wife ka, pero yung paman, hindi rin dapat eh. Baka nasa meeting yung asawa mo, baka may kausap. Hihingi ka ng permiso bago tumawag. Huwag ka lang tawag ng tawag. And of course, when you are unsure, take the more formal tone. Another thing, kadagdagan yan mga kapatid, never read someone else's text messages. Huwag niyong binabasa ang mga messages ng iba, kahit asawa niyo siya, kahit anak niyo siya. Unless, meron kayong strong reason to believe that by doing so, you might save your relationship or you might save your child from isang masamang nangyayari sa kanya, but casually lang, don't keep on reading. May mga tao, naiwan mo lang yung cellphone mo pag hindi nakalock binabasa. Masamang ugali yon, yung hindi sa'yo. Parang ganito, naglalakad ka sa isang hotel corridor, may nakabukas na pinto, tingin ka naman sa loob. Eh kung may makita ka dong eksenang hindi mo dapat makita, kung naiwan man yun na nakabukas, ang trabaho mo, pumunta sa kwarto mo, idiretso mo yung mukha mo, huwag kang lingon ng lingon at silip ng silip sa bawat nakabukas na pinto. Dahil pinapakita mo ang kababaan na yung pagkatao. Hindi mo dapat makita yun eh. Nakita nyo, si Noah, nakatulog ng hubad, at tiningnan naman ng anak niya, na isumpa tuloy yung anak. Kasi hindi mo naman dapat makita yun eh. Bakit mo nakikita? Kasi hindi ka naman dapat tumitingin doon. Ba't ka tumitingin doon? Yung gano'n din yung cellphone. Huwag mong pinapakialaman yung hindi sa'yo. Matthew 7:12, do to others what you would have them do to you.
Another etiquette point, as we have already mentioned, don't just go on forwarding. May natanggap ka lang na kung ano-ano, pinapas mo agad, hindi mo naman bine-verify, nakakagulo ka kung minsan. Or you might want to pass it because you're concerned, but you should say, hindi ko to na-verify, pinapas ko lang, bahala ka kung anong basa mo dito. Don't pass it on as fact. 1 Timothy 5:13, besides they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. Sinulat ito, 2,000 taon na ang nakakalipas. Pinaalalahanan ng mga anak ng Diyos na huwag pastang balita kung kani-kanino from house to house. Ngayon ang dali na, from cellphone to cellphone, forward to forward. Mas mabilis, kaya mas mapanganib, kaya tayo dapat mas maingat. At isa pang tip mga kapatid, huwag kayong maniniwala na nanalo kayo sa raffle na hindi nyo naman sinalihan in the first place. Makakatanggap kayo ng message, you won a raffle, congratulations, blah, blah, blah. Itanong mo muna sa sarili mo, sumali ba ako? Kung wala ka sinalihan, hindi ka nanalo, may gustong mandaya sa'yo. Sabihin, send 100 pesos to this number o pass a load to this number. Ikaw naman sa kasakiman mo sa panalong, hindi ka naman sumali, kaya tayo nadadaya. Kaya tayo nawa 1, 2, 3 kasi interesado tayo dun sa hindi naman sa atin. At ang dami mag-aalok sa'yo ng loan. Never get a loan that you cannot afford to pay. At kadalasan yan, trap lang. Hihingan na yung bank account mo, etc., etc. Hindi mo alam na nakawang ka na nila. Isa pa mga kapatid, sa mga mahilig magpadasal, kayo ba yung please pray for me, please pray for me, please pray for me. Hindi yan masama. Pero utang na loob, paminsan-minsan naman, kayong magtanong doon sa tagadasal nyo, can I pray for you? What may I pray for you? Nakakasawa rin yung nakakaisang daan na ng kape-pray sa'yo, inalila ka na niya ng kape-pray, hindi naman siya marunong mag-pray for you. Minsan, nagpalit po ako ng number ng phone dahil dyan. Dahil meron akong napagbigyan, isa kong malaking pagkakamali sa buhay. Pati yung mga kaibigan niya, yung kaibigan ko may ubo, ipag-pray mo. Naku, yung ganito ko natinik, ipag-pray mo. Naku, ganito na ang BP ni ganun, wala na. Nakaka-heart attack na ako sa dami ng problema ang binibigyan niya sa buhay ko. Kahit maliliit o malaking bagay. Yung mga kaibigan niyang artista, si artistang ganito, may concert in 1 hour, namamalat, ipag-pray mo. Pero ni minsan, hindi man lang niya ako natanong, pwede ba kitang ipag-pray? So dapat two-way. Nagpapapray kayo sa tao, matuto din kayo mag-pray. Yung iba tuwang-tuwa, meron sila 100 prayer warrior. At may kailangan sila sa buhay, ipa-forward lang, please pray for me. Prayer warriors, pray for me. Inalila ka na kape-pray. Well, it is a good thing to do, but we should be ethical about it. We should be willing to give the kindness that we always seek from others. Needless to say, texting is a wonderful modern privilege, making it a serious new social and moral responsibility. Ang mga anak ng Diyos, dapat bigyan natin ng impluensya ito. Tayo ang asin ng sanlibutan, liwanag ng daigdig na ito. Kaya dapat matapunan ng asin at liwanag ng mananampalataya itong bagong technology na ito. Matthew 12:36-37, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Bawat salitang sinabi, mananagot tayo sa Diyos. Kung pino-forward mo, times 10, edi times 10 ang pananagot mo, kung mali yun. Napaka-importante that we spiritualize texting. 1 Corinthians 10:32, do not cause anyone to stumble. Huwag kang maging katesuran ng iyong kapwa. At sa 1 Timothy 4:12, set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Marapat ba na pag-usapan ng mga bagay na ito? Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, including the cell phones in your pocket and in your bags. Let the cell phone be God's instrument in saving and edifying people. Let your every text be a blessing to people. And let the Lord be glorified with every text that you send.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Etiquette for Texters. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Bakit kapag may libing, naglalakad tayo papuntang sementeryo? Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye. Tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagliang karamay, kailanmay di mawawalay. Ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa ang iyong pag-ibig. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay.
kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanmay di mawawala. O Jesus, sa ulayaw, hapit sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihinlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanmay di mawawala. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit, at ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!